good morning guys. Kasabing sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa inyong aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyo Kasabing TV. Sa umaga na ito ngayon, magbibigay naman ako ng konting tips sa kaalaman ko sa pagpalahi ko ng mga sarili kong mga alagang mga manok. Ito pala siya kasabong, ito na siya yung gilimliman sa inahin ko nga 12 nga itlog, nag-isa lang siyang pumisa, nagiging sisiw, tapos lalaki pa. Swerte ko. Pero ito siya, gagamitin ko ito siya nga pang personal kong panglaro, kasi bihira lang ito mangyayari sa akin, kasi kahit magpa-incubate ako, ang daming maging sisiw, daming magkapatid. Kahit yung ibang mga manok ko ditong gilimliman, maraming magkakapatid, marami ang ipinsat. Pero ito siya, sa 12 nga itlog, nag-isa lang siya, tapos lalaki pa. Kaya hindi ko talaga to ialis dito sa manukan ko. Alagaan ko to ng gusto, antayin ko nga pwede ko nang gamitin panglaro. Ito siya, ang isa sa pang personal ko na alagaan. Kasi bihira lang tong nangyari sa akin. Sa 12 itlog, nag-isa lang siya, tapos lalaki pa. Bihira lang yan sa nagpapalahik manok. Kahit maghatid kayo sa incubator, kung marami ang dala niyong itlog, nahatid nyo, marami din ang magiging sisiw, hindi lang mag-isa yan. Kung magpalimlim man kayo, kung may naglilimlim kayong inahin, bihira lang din nangyari ito, na mag-isa lang siya, na magiging sisiw, walang kapatid, tapos lalaki pa. Ang linyada pala nito, cruises ko lang dito sa Boston at saka sa Sweeter. Kaya ganito ang pagmumukha niya, ang postura niya, dahil cruises na ito sa Boston at saka sa Sweeter. Yan. Simple lang na tingnan ito, pero mahusay, okay nga linyada, dahil hindi ako nagpapalahi ng mga manok na hindi okay nikipaglaro. Kasi lugi ako sa ginagastos ko. Lugi na tayo kung lagi tayong nasa talo, tapos pag gustuhin natin magbibinta tayo, mag-out tayo, hindi kaano mabili ang ating mga alagang manok kasi mahina, mababa ang performance. Dapat sa pagpili sa pag-alaga ng manok, maalagaan natin padamihin, kailangan mahusay na maglaro at saka maganda ang record, ang performance niya. Yan, totoo. Yan ang pinakamahalaga sa pagpalahi ng manok para sa inyong mabaguhan pa lang, kasi sa mga datihan alam na nila ang diskarte, kasi pinagdaanan na nila lahat yan. Ang alagaan nilang manok, kung nasaan sila komportable, doon yun sila. Lalo na yung mga big time, malaki ang mga farm, pinipili talaga nila ang manok na nakikinabang sila, lagi sila sa panalo kung nasali sila sa event. Pagpasensya niyo pala po kasabong dahil yung boses ko, inuubo naman ako, nagsimula ako. Inom nga akong mamay ng gamot, hindi lang ang manok ko ginagamot ko, ako mismong nag-alaga, dahil ang laki naman yata ang pagkakamali ko niyan, kung ang aking mga alagang mga manok ko, alagang-alaga ko sa gamot. Kung magsimula pa lang silang magkasipon, subukan ko kaagad ng gamot para sipon, tapos ako naman hindi ko ginagawa sarili ko. Hindi na siguro magandang isipin yan sa kapwa ko magmamanok. Pinaka-importante nga tayo din ng may-ari, kung naramdaman natin. Guys, sa akin sa Lamunan, pag uwi ko pagdating ko sa bahay, inom ko kaagad gamot para sa aking naramdaman na medyo magkaroon ako ubos. Ayan to. Ganon din ang mga manok natin, pinaka-importante dito, naalagaan din natin sa gamot, kasi mapansin din natin ang tumitilaw ang ating manok. Kung medyo masama ang tinig nila, sign na yan na magkasipon. Kaya bibigyan natin kaagad ng antibiotic para sa kung anumang sakit na naramdaman nila, para mabilis gumaling, mawala lang agad, hindi talaga. Yan ang pinaka-importante sa pag-alaga.
siguro pinaka-importante dito, pinagmasdan nating maigi kung sa tingin nating masama ang pakiramdam, bigyan na natin kaagad sila ng panglunas na gamot para manatiling malusog, maganda at pangkawan. Yan ang pinaka-importante. Hindi kay alagang-alaga lang tayo tapos napabayaan lang natin. Pinaka-importante, mag-alaga man lang tayo, kailangan hindi natin mapabayaan sa vitamins o tamang sapat na pagkain sa pang-araw-araw. Kasi ang pagmamanok, hindi lang gaya-gaya ito. Kailangan mayroon talaga tayo na pagkukunan ng pang-maintenance nila sa pang-budget nila sa pang-araw-araw. Pinaka-importante dito, may makunan ka talaga, may makukuhaan ka ng sapat na pang-maintenance sa kanila. Kasi kung wala kang sapat dito na pang-maintenance sa kanila tapos mag-alaga ka ng manok, magpadami ka ng manok, kawawa lang ang inyong mga alaga. Kailangan kung ano lang mayroon tayo na kaya natin sa ating budget, hanggang doon lang muna ang alagaan natin na manok. Saka na tayo magpadami kung medyo makaluang-luang na tayo, na kayang-kaya na natin na mag-breed, magpadami ng ating mga alagang manok. Kasi sa bandang hulihan, kung nasa tamang edad na ang ating mga alagang mga manok kung lalaki, mababawi lang natin ang ating ginagastos sa kanila kung makapagbinta na tayo. Kasi dito sa pag-alagang manok, pinaka-importante dito, bukod na marunong tayong mag-entry sa laro sa manok, kailangan din kumikita din tayo sa kamaraan na magbinta din tayo paminsan-minsan kung maraming ating mga manok. Yan ang ginagawa ko na pinili ko ang linyada na mahusay, maayos, na hindi pabaya pagdating sa laro. Kasi doon natin mababawi agad ang ating ginagastos. Kung mga ganito lang edad, pwede na ito kung gustuhin kong magbinta, parang mayroon akong pambalik patuka sa kanila. Yan lang muna kasabong ang maibigay kong tips sa umaga sa inyo. Ngayon, bukas ulit naman ibang topic ang paliwanag sa inyo. Maraming salamat pala sa aking taga-subaybay at saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers. Thank you sa inyo. Sa hindi pala nakasubscribe sa aking mga content video, subscribe naman, parang mayroon talaga kayong konting matutunan sa aking mga videos, content i-upload dito sa aking YouTube Kalinga Kasama TV. Dito lang ako, sorry talaga dahil simula nang magkaroon ako bukay, hindi maganda ang kiramdam sa busis ko ngayon. Inom ko na kaagad ako dito, uwi na ako sa bahay. Alam, bye-bye.